Kasi doon pa lang sa panelist yung pagkain nila. Pagkain. Sabi kasi nung panelist sa amin, pag masarap daw, kunti lang yung tanong. Oo, kung totoo yun. Ayan mga kalingap at mga kasama, kapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Yan, sa mga bago, huwag po ninyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po tayo. Yan, dito po tayo sa Barangay Mandaso. Yan, sakop po ito ng Basod. Yan, kasama po natin si Eman. Yan, at gusto kong pasalamatan yung nag-sponsor pala ng kanyang cellphone dati, si pangalan nun, Iman? Si Ma'am Lena Barbosi. Yan, maraming salamat kay Sis Lina Barbosi sa binigay niyang cellphone kay Iman. Napakalaking tulong po yan. Ayan, dadalawin natin sila Justin para makita ng mga sponsor po natin yung kanilang kalagayan dito, kasi may mga gustong tumulong po. Hindi na tayo nakabalik dito nung kasal ng kanilang magulang. Yan, grabe, ang tindi ng init. Buti na lang nagdala si Eman ng ng payong. Grabe, sobrang init. Tapos medyo pa po ito, malayo sa highway. Kaya pa naman pala ng ito pala mga kasama, kaya palang akyatin ng truck ito. Pag tag-araw, kayang-kaya. Pag tag-ulan, hindi kaya ito, madulas. Pero pag ganito na tignan po ninyo yung daan, mga kasama, kayang-kaya pala ito. Yan, kapag tag-araw. Kasi sila po yung plano ko na matulungan sana. Pag medyo gumanda pa po yung takbo ng ating channel, sila yung plano ko na matulungan na maparepair po yung kanilang bahay. Kahit sila yung panghuli natin na matulungan ngayong taon na maparepair po yung kanilang bahay. Yan, dito na po tayo sa kanilang lugar. Parang tahimik. Parang wala ata yung mga anak ni Kuya. Yan, ito po yung kanilang bahay. Kung titignan mo sa harap, akala mo po siya yung sa tingin mo, Iman, pag tinignan mo sa harap, sa palagay mo. Kasi pag unang tingin mo parang maganda siya, di ba? Pero pag nakapasok ka diyan sa loob, doon mo na lang makikita yung itsura ng bahay. Ito kasi, kung ito makasama, ito yung nung kinasal po yung mag-asawa. Yan po yung ginamit po nila. Yan, tara. Talawin natin sila. Tao po. Ay, si Kuya. Magandang hapon po. Sabi, sobrang init. Yan mga kasama, dito tayo muli. Anong nangyari sa'yo, Kuya? Anong nangyari dyan? Parang may sugat-sugat. Yan mga kasama, grabe yung paa ni Kuya. May sugat. Na pala yung pangalan mo, Tabi, ate? Si Ana? Analisa. Tapos si Kuya, Usilito. Pero palayaw. Si Kuya Jojo. Yan, kamusta naman po kayo dito? Lapit na yung pasukan ng mga bata. Kailan ang pasukan nila? 29, sir. Sabay-sabay po yan. Pero yung kolehiyo, mga college. Kolehiyo ko ay sabay po sila.
Sabay din. Kasi nasalubong kita nung mga nakarang araw. Para nakamotor lang ata kayo o ano? Siguro sir, galing kami sa basa. Ang sakay nyo yung isa, yung parang pangalawa ata yun. Oo, itong nagpunta tayo sa munisipyo Baga. Mm, Na itong mag-ano daan yung itong assistant. Mag-ano sana kami nung sa school assistant sa opo. yung mga college, yung hindi pasok yung college. Kaya lang, Mm, hindi rin kami nakabul kasi ang daming pila. pa. Napusan kami ng ano, yung number. Oo. Wala rito ang mga bata na ilog. Hindi ko ano sa ilog. Naligo sila sa ilog. Saan ang ilog? Diyan yung sa ano? Papunta dyan. Yan lang sir sa may Sa eskwelahan. Eskwelahan. Sa may eskwelahan. Grabe. Ano, saan sila nagdaan? Dito mismo? Kasi kung po ito mga kasama, paakyat masyado, no? Shortcut po ito. Shortcut yan dyan, papuntang ilog. Kaya dyan sila nagsidaan. Nagpiknik? Hindi naman, ligo lang. Ligo lang. Kasama pati yung binata nyo. Oo, 5 sila na nagligo. 4 sir. Kasi 4. yung isa namin nasa basod pa yun. Yung isa yung pinakapanganay. Yun yung mag-second year na ata. Oo, second year na sa college niya. Mga anong oras kaya babalik yung mga anak nyo? Maya siguro, no? Uwi na rin yun. Mga siguro, mga 1 hours lang. Ay, 1 oras lang po yun. Sige. Antayin natin para makausap din po natin sila makasama. Kung ano, sunduin ko kaya. Hindi, wag na lang kasi nag-i-enjoy yung mga bata. Antayin naman kami ni Iman, hindi pa naman kami wala pa naman kami pupuntahan ni Iman, tsaka hindi naman kami nagmamadali. Kasi gusto ko rin na makita sila ng mga sponsor natin. Kasi ang pabahay ko na dito sa inyo sa Basod ay 4. Kaya ang plano ko din at hinihiling ko kay Lord na kahit ito yung panghuli na pabahay ko ngayong taon na mapariper yung sa inyo. Ito yung pinaplano ko din na mag-iipon din ako para itong taon na to, po ito, tawag dito, mapariper natin tong bahay nyo. Kahit hindi natin siya ma-finish, ang gusto ko lang, ma-hollow blocks to. Mapalitan natin ng hollow blocks para safety naman yung mga bata. Yun yung pinag-iipunan din namin, mga sponsor ko, may mga gusto din na magtulong. Kaya iniipon ko. Pag medyo okay na yung pondo, kasi kita ko tong daan, pag tag-araw, pasok pala ang truck dito. Kakapasok naman dyan sa Ewan ko lang kung kaya dito, parang hindi na kasi alanganin na ito. Yun nga, nahirapan nga dyan yung Charlotte. Charlotte. Inatag yan ng nahirapan din. Pero sa inyo, bungad lang, kung ito kayang-kayang po dito. kayang-kayang pahakutan po yung kanila. Kay kina Kuya Jojo. Nandito sa tapat. Kaya nag-iipon din tayo ng ipon tayo ng pondo. Para kun po natin kahit ito yung panghuli natin na mapabahayan, mapariper yung yung kanilang yung bahay. Pinaka-importante kasi ito. Yung bahay na matulungan po natin sila. Mga sponsor po natin kasi Kuya Jojo may mga nag-PPM din sa akin. Sana yung nagpipilit sana nga ako umapply kanina doon sa trabaho sa kaso medyo minala hindi nakapasok. Anong trabaho kuya? Sa mason, nagmamason sana ako doon sa mason. Kasi yan ang college mo isa tapos yung tatlo high school. Si yung bunso na lalaki, anong ko na po yun? Grade 8. Tapos si Justin, grade 11. Grade 12 na grade, po. Mga grade 12 na. Tapos yung na. dalawa na magkasunod din. Ay yung lalaki 10. Ay si Jisa may 10. Yung lalaki 8. Tapos yung isa po, first year college. Si Josephine. Tapos yung panganay ko, si Kim, college. Grabe. Buti nakakaya mo yun Kuya Jojo na nakakaya nyo na suportahan. Medyo nga wala. Ito nga ngayon, medyo kukuha kami dahil wala pang magpapasok na, wala pang mga gamit. Uniform, meron. Yung dati lang din. Kaso itong yung first year college ngayon, ang nagpipilit na makapasok.
Lahat bago yun. Naka-enroll na. Naka-enroll na yun kuya, hindi pa. Hindi pa po. Ano eh. Kaya nga gusto niyang bumiyahin papuntang Laguna kasi doon niya nag-exam ng ano. Kung nakapasa siya, doon siya mapapasok. Ano yun, libre? Libre yung tuition? Libre po ang tuition doon sa Laguna. Ang sasagutin nyo na lang ay... Yung dorm niya. Yun, mga pang-araw-araw Grabe, niya. hindi rin basta-basta ang ano. Di ba, mag-re-rent ng bahay. Maaaring sa dormitory. Grabe, hindi rin basta-basta po yung ano, yung ganun na ano, mag-rent ka, kuryente, tubig. Hindi po yun kasi libre. Pag ganun na ano. Kaya ano sana ako makapasok ng trabaho. Hindi nga na, minalas, hindi na. Hindi ako natanggap kanina. Kasi nabanggit mo din Kuya Jude, di ba, bukod sa'yo, wala nang ibang nagsusuporta sa mga anak mo. Wala po talaga. Hindi, Sulo, grabe. Paano mo nakakayanan yan? Paano yung kinakaya na mag-asawa? ano na lang po sa Ang baga, sir. Ako nga rin. pag ang trabaho naman ganun ano. Yung college ko kasi kung minsan parang working student. Student, na siya. yung isa, yung second year. Oo. Di ba ano siya? Oo, second year. Di ba nag-ano yun, parang nagtatrabaho sa bahay? Oo, ganun. Kaya hindi ko ang naging ano ko itong tatlong high school. Yun ang pinoproblema mo. Oo. Kasi wala pa silang gamit. Tapos ito nga papasok na yung first year college kaya talagang nag-ano kung makapasok na. Kasi may nakausap ako dyan nung nakaraang araw, nag-scout kasi ako dyan. Si Kagawad, siya yung nag-asikaso ng, di ba, may mga ano pa dyan, nagkukuha ng lupa. Meron pa po. Nakausap ko siya, sabi ko, ano yan, yung si Kuya Jojo ay isa yan sabi ni Pishari ko. Nabanggit niya na ano, kunyang grabe yan, napakasipag yan na tao. Sabi niya, tapos yung sa kalagayan mo din sabi niya, di ba, binata ka pa daw na ano na, nasaksak ka na. Nasaksak na po. Grabe, binata pa daw si Kuya. Hindi dito, di ba sa ibang lugar sa may Laguna po ito sa nangyari Laguna. sa akin. Tapos dito ko na nagkapamilya. Dito na Grabe yung sakripisyo ni Kuya Jojo na Kala. sa ganyan na kalagayan mo. Tapos nagtitik ka ng tawag dito antibiotic. Hindi po, wala akong ano. Hindi ka nagtitik ng ano. Hindi ako ng antibiotic kaya yun nga, ano din ng ano kaya lang ako nagpaplano mag-ano ng antibiotic, gawa nga nitong ano ko, nagkuhan ako ng ano. Ano yan, baka Psoriasis daw po ito. hindi naman yan diabetic. Hindi naman. Hindi naman ako high blood, tsaka hindi naman ako Hindi ko man nagpa-check up eh. Dapat makakapagpa-check up ka sana. Kaso ang problema din yan isa ay ano, ang pera, di ba? Bawat kilos po natin ay pera ang problema. Basta ano lang, talagang tiis lang bilang isang magulang. Grabe yung sakripisyo po natin. Tulad ko, magulang na rin tayo. May time talaga na, di ba tayo, may time talaga na medyo maganda yung kita. May time din talaga na halos wala. Meron naman. Kagaya nung trabaho ko sa Laguna, kapakyaw ako roon. Isang bahay. Yun ang Malaking nakasuporta. medyo kami. Kaya ngayon sa 28 pang tawag sa akin kaya nag-a-apply muna ako dito ng mga extra bago 20. Ano yun kuya na trabaho? bahay din po na ginagawang bahay doon sa Ano yun, kontrata o arawan? kontrata. Bali na kontrata ko ng 35 yung labor niya. Tapos ikaw ang kukuha ng tao. Ano yun kuya? Parang 50% kasi ang pag nag 70,000 yung 35 ang labor. Ay yung materialis. 35 ang materialis, 35 ang labor. Parang ganun. Hindi, 70 ang materialis, 35 ang labor. Ang labor, O 50% siya. 50%, kalahati, no? Kalahati. Tapos kukuha ka ng tauhan mo din o ikaw mismo? Kukuha din po ng tao yung Ano yung natrabaho kuya? Tawag dito, kisame o dalahan na po yung pintura? mason, karpintero, pati pagpintura, Package na Finish siya. na. Ano yung repair lang o talagang bahay talaga? bahay po talaga. Buti na lang Panibago. Anong kuwan mo doon kuya? Parang ikaw ay parang, anong labas mo doon? Parang kontraktor o puriman? Ano doon? Kontraktor. Kontraktor, foreman, siya pa rin yung skill nagtatrabaho. Pagka kukuha pa kasi ng mga ganun kontraktor ay lalaki na yung magiging kontrata.
hindi na kaya nung may-ari na ano. Kaya ang nangyari, ako na yung gagawa, ako na rin yung foreman, ako na rin yung Bukod balilibor lang yung ano, yung 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 ano, yung maglilibor lang sa akin ang babayaran mo. Mm. Okay naman doon sa may-ari na kahit medyo kasi pag sulong matatagalan yun, okay lang naman sa Okay kanya. lang naman po. Hindi Eh, naman sabi hindi naman nagmamadali. oo. Grabe yung kuan ni Kuya, diskarte no, diskarte lang talaga sa buhay kasi si Kagawad nga na sabi niya, bilib ako sa taon niyan, ang dami niyang pinapaaral. Tama yung banggit ni rin niya na walang walang nagsusuporta, talagang sariling ano lang, sariling kayod. Tapos si ate nagkataon pa naman na nagpapagaling pa lang ate no. Natake na nasira ko nung isang gabi. Hindi ako Ah. umarap kasi wala kaming pera. Inatake ka ng high High blood ulit. Ano yung nararamdaman mo ate pag inaatake na ng high blood? Nahirapan maghinga, tapos naninigas yung mga kamay. Kamay. Tiwi na yan siya. Tiwi Ano na may yun, may Natabingin na yung natabing yang pag ano. Ano ate nagmi-maintenance ka po? Pag Hindi. ano lang, pag nakakaramdam, saka na ako nainom ng maintenance ko. Pero hindi yan parang inano ng doktor na inano sa'yo na mag-maintenance din naman. Meron siya. Oo sir, kaya lang hindi ko sinusunod mag-inom eh. Dapat sinusundan nyo kasi sabi nga nila daw pag nag-umpisa ka na nag-maintenance, parang lifetime na ate yan lifetime na yan na mag-maintenance. Ano yung iniinom mo ate na binigyan ng doktor? Ano yung na Losartan. Yung Losartan, tapos yun sa diabetic ko. Diabetic po kasi ako halang mataas yung sugar. Yan ang isang delikado din pag pag halo-halo yung may diabetic tapos tapos yan high blood, delikado din. Dapat nga follow up check up ko yan. Kaso walang budget. Grabe. Sana may mga mabubuting mga kababayan po natin na sobra-sobra yung kanilang biyaya na natatanggap sa itaas. Sana may mag-share din natin mag-share para mapacheck up din po natin si ate. Kasi meron naman po tayong service dyan. Dala-dala natin lagi yung pick up natin. Kung may mga mag-sponsor, check up o kaya natin silang dalhin. Sa ngayon tayo po kasi wala pa tayong magkaanong pondo. Kung may pondo po tayo, pwede naman natin na pa-check upan si ate. Kasi unang-una, kuwan po yan. Siya yung, pag wala si kuya, siya yung nag-aasikaso sa bahay. Lahat luto. Oo, ako lahat. Lahat sa kanya. Luluto, maglalaba, linis. Ako lahat. Pinaka-importante kasi din yung yung nanay pagdating sa trabahong bahay. Yan mga kasama, antayin po natin yung mga bata. Kasi hindi naman tayo nagmamadali para mapanood ng mga sponsor po natin kasi tulad ng nabanggit ni kuya, ang problema nilang isa ay gamit tulad ni Eman din. Ang problema din nila Eman ay school supply, uniform, problema din nila. Kung pala kuya, kasama ko si Eman. Kung din po yan, binata na ang hanap buhay din niya ay Eman, ka na rin, tawag dito parang uli lang na rin. Si Eman po ay uli lang lubos na Eman o hindi pa? Opo. Si mama po may sariling pamilya na po. Si papa mo, Wala na po. anong nangyari na Namatay po. namatay na? Ano yung parang, anong grade ka na Eman ngayon? Grade 12 na din po. Grade 12. Ano yung hanap buhay mo na para maitaguyod mo yung pag-aaral mo? Sideline lang din po. Kahit po. Tulad ng Yung contraction, paglilinis po. Kahit Pagtatawas. po, all around po. grabe tignan po ninyo. Kung Sarili lang po. Sariling sikap. Sariling sikap na gusto niya makapagtapos din sa pag-aaral. Ang plano din niya, pag mag-college, Eman yung gusto mong kunin? Siman po. Yan, Seaman. Tignan po ninyo kuya. Grabe, wala nang magulang na nagsusuporta. Sariling sikap na lang. Buti na lang, andito ako. Pag may kailangan nagamasan, pinanggagamas ko din. Binibigyan ko sila ng magkapatid. Kaya si Eman, tulad nito, deserving na matulungan din. Sulo. Tuloy mo lang. Thank you po. Medyo mahirap pero tuloy mo lang dahil Kaya gusto ko rin na makilala niyo yung mga anak niyo para yung makapag-share sila ng alam mo yung inspirasyon bawat mga estudyante. Si Eman kanyan na tao dito nagsusumikap pati pag-girlfriend ayaw pa daw niya. tulad ng anak niyo wala daw din siyang plano. Ang plano mo Eman makapagtapos muna ng pag-aaral. Ayan mga kasama, dito na sila Justin.
Bali, papakilala natin kay Eman para makilala niya rin yung mga anak ni ni Kuya at saka ni Ate. Yan, makasama dito na rin si Justin. Galing sila ng ng ilog. Yan, hawakan mo yung natin, Justin, yung mic natin. Yan, kamusta naman si Justin? Ayos lang po. Lapit na yung pasukan nyo. Opo, malapit na po. 2 weeks na lang po. Pasukan na. 2 weeks. May mga gamit na kayo sa school? Wala pa nga po. Hindi pa po nakakabin. Pa pong pera. Uniform, mayroon na? Ay, grade 12 na po ako ngayon. Meron naman po. Pinagliitan po nila ate. Sa akin po napunta. Ilan kayo na wala pang gamit sa school? 3 po kami pong mga Tatlo. high school. Sa palagay mo, magkano aabutin ng isa sa inyo sa school supply? Sir po mga 1,000 po. 1,000 isang tao? Tao po. Si Iman. Dito ka Iman sa yung sinabi ni Iman kasi masyadong mababa yung sinabi mo Iman. Ano po? Magkano yung sinabi mo sa akin? 1K po. Sa uniform yun. Uniform. Pero sa school supply parang 500 lang ata yung sinabi mo, di ba? Ano lang po ang kailangan ko kahit di na po masyadong notebook. Kasi ang ano po namin, puro cellphone po. Download na lang. Puro online. Pero Hirap na po kami magsulat. pero uniform meron ka na Iman? Meron na po. Yung kapatid ko po ang wala. Wala pa. Opo. Ganun din kay Justin. Opo. Ikaw tapos sino pa Si Jess at Jericho po. Jess at saka Jericho. Pero yung ate mo na second year college meron na? Meron naman po. Yung pinag-ano niya po kasi ni-stayan niya, tinutulungan po siya sa pag-aaral. Kaya meron na din po siya. Yan. Isa sa pakay ko din dito na nagpunta ako dito para pakilala ko din si Iman para mayroon din siyang kaibigan dito sa inyo. Iman, pakilala ka kay Justin. Nice to meet you po. Anong course mo pala, Justin? Pagkatapos ng ngayon, Humes. Ayun sa teacher? Ako TBL. TBL, anong, Electrical. Kaso second option ko lang yun. Ang gusto ko sana pag kaso wala kasi dyan sa kamhay ng ng Seaman. Seaman talaga Seaman, kasi. Wala doon kaya second option ko lang yun, electrical. Yun yung napili ko kasi pag nagkabahay din may alam na. Kasi tito ko din, electrical din siya. Yang ikaw. Ako naman gusto ko talaga mag-teacher kasi passion ko talagang magturo ng mga bata. Ganon din si ate. Nasa amin na talagang magkakapatid ang talagang magturo. Kumusta ang pag-aaral? Mahirap ba? Oo. Siyempre, mahirap talaga kasi lalo na sa akin na wala akong parents, sarili lang. Yun lang inasang ko. Thanks God nga ako kay Kuya Sam, tsaka sa nag-sponsor sa akin ng cellphone. Malaking bagay din kasi. Tsaka, nung una po, hirap din ako nun. Wala lahat. Ang bahay ko nun, yung kubo lang siya. Solo lang ako nun, tapos wala nung tito, si mama may ibang pamilya na. Parang di masama niya, parang nagtampo ako sa kanya. Pinabayaan niya kami, pa lang, 10 years old, 8 years old ang kapatid ko. Naiwan na kami sa lola namin. Parang lang din, nung na-stroke si nanay, yung lola namin, nanay kasi tawag, nagsariling sikap na kami. Una, mahirap, lalo na pag yung sa meeting, nahirapan ako sa project, tapos panahon pa na ganyan, maulan, walang racket yun. Tapos, Paano mo na ma-manage yung time mo? Siyempre, sobrang hirap nun. wala, nakikiusap. Lahat ng naranasan ko, alam ng teacher ko, doon ko nasabi lahat. Sabi ko, Alam niya lahat ng nangyari sa akin. Tapos, siyempre, pag sa parents na, oras ng meeting, kasi makikita mo doon sa card ko, blanco yun. walang First to matter na. fourth quarter, walang nag-meeting sa akin. Ang gawa nun, wala na. Pinag-aanoan lang sa akin. Pero kahit pa paano, nakakachamba pa man sa honor. Tiyagaan lang din. Tapos, sa diskarte lang din pag, sa mga kapitbahay lang din ako umasi. San-san na din ako nakitira. Kaya muntik na ako din magtira. May tinitiran ako nun. Biyaya ko yan dati sa bahay. Dami ko na din nakita. Palipat-lipat lang ako nun
Di rin ako nag-asa sa tito ko kasi mas maganda po baga yung mag-graduate ka na solo ka lang, tapos independent ka na nun. Tsaka yun, sanay ka ng solo. Eh di ikaw rin nag-aalaga sa kapatid mo? Hindi. Sarili din. Sarili. Makikita siya sa tito, pero ako solo na ako nun. Independent. Independent na din. Pag may extra, yun. Kunyari, kaya sa nakaraan, extra kami. Pag-ama siya, yun. Nakabila akong t-shirt. Yung mga t-shirt na pang school. School. Ikaw. Ako naman, sobrang hirap din noon kasi malayo, Mandaso to Basud. Syempre, yeah. transportation nun. Wala pa ditong nagsiservice na jeep, so talagang pagod nun. Tapos sila mama, ngayon lang si mama nagkawala ng trabaho kasi noon, may trabaho siya kaso nagkasakit sa puso, kaya hindi na rin. Kaya extra kami ngayon, talagang sikap ngayon kasi isa na lang yung nagtataguyod sa amin, si Papa. Tapos hindi pa pwede ng mabibigat ng trabaho kasi may opera. Kaya yun, sobrang hirap talaga. Kaya si Ate Joanne, yung panganay namin, nagpilit talaga siyang pumasok or na maging independent kasi hindi kami sanay na wala si mama kasi hindi pa kami nagkakahiwalay, kaya sobrang hirap din. Ganun din sa akin, una nangyari yung, iniwan kami ni mama. Tas, kasi yung papa namin, bata pa lang ako, siguro 3 years old, namatay na siya. Ang mama ko, wala, nag-asawa siyang bago. Iniwan na kami dun. Wala nun, di na siya nagpakita. Kada taon, di na siya nagdadalaw. Kung magdalaw man, saglitan lang. Balik ulit siya dun. Kaya dun, medyan na magsarili na lang. Tapos, dahil ko na rin pinasa trabaho, iba-iba. Kaso, yung mga matitinong trabaho. Yung kagaya nun, na ako nun, yung nangingisda. Yun, kaso, muntik na din kami nun, yung sa bangka, di ba? Nabutan kami ng bagyo doon, mabuti, Hindi tumuog. Hindi, kasi yung pag nasa dagat ka, makikita mo doon, yung bangka mo, sige lang ganito, tapos madilim paligid, walang makikitang puno, tubig lang lahat, tapos yun. Di ako masyadong ba marunong maglangoy nun. Nung nagtagal, ilang months din ako nagtagal sa pangingisda. Siguro mga kalahating taon. Tapos nakapunta akong Daet, dito naman ako nung bago na ako dito, sobrang hirap kasi transfer ako dito. Walang masyadong kilala na. Mahirap makisama din, lalo na sa mga kaklase mo. Tapos yun, nung nagtagal din, marami din naging kaibigan. Ngayon, 1 year and na ako dito, kalahating taon. Tapos, nung nakilala ko si Kuya Sam, yun, sinama-sama niya ako. Tapos, yun, may nag-sponsor na mabait na nagka-cellphone. Kasi, yun talaga yung problema ko nung nag-grade 11 ako Kasi, puro kailangan cellphone yung, ngayon. lalo na yung research, Oo. yung puro online na, lalo na nung nagka-COVID. Yun yung problema ko nun, tsaka yung, malayong, kasi computer pa ako nun, baga lang makakuha ng assignment. May GC kayo, tapos yung teacher mo, may send, wala ka. Wala, oo. Pagpasok mo, di mo alam, yun yung nahirapan din ako nung dati. Noon din, nung pandemic nga. Kaya si mama nagsikap na, wala kasi kaming cellphone nun Kaya tapos dito mahina pa ang signal. Kaya nagsikap sila mamang makabili kahit isang cellphone, mapalitan lang talaga namin magkakapatid. Kasi, di ba kapag mag-chat yung teacher nyo na may kukuhing Update. module, Nag-update. kailangan talaga ng cellphone, kaya sobrang hirap. Kaya malaki din salamat ko dun sa nag-sponsor sa akin. Tapos kay Kuya Sam, syempre, hindi dahil sa kanya, hindi ako Tsaka nung nakilala yung, nag-extra din ako kay Kuya Sam pag nasama-sama, natawag sa akin sa kanya. Pintura. Oo po. Kaya doon nung dati. Yung, anong experience dito sa dito ka na, lumaki? Oo, dito na. Tagal na Musta rin. dito, yung experience dito? Dito sa Mendoza. Ayos kasi- lang, peaceful naman Talagang, tahimik, kahit kayo dito, mag-ingay, walang problema. Talagang kapag papasok lang, transportation, tapos, Sasakyan. talaga Pag yung... maulan dito, Oo, nagbaba. naputik, oo. Dati hindi kami talaga dito nakatira. Yung Sa- sinabi ni mama na lumang Doon? bahay namin, oo. Doon, malapit sa yung sakahan, umahan ba? Nabaha kasi doon, kaya talagang sobrang hirap din. Kaya, nung sinabi to na bagong site na
pwedeng magtayo, yan, naglipat na kami dito. Bigay lang ng barangay. Oo. Tapos, Kasi- anytime pwede dito. Dami na din kasi ang napuntahan kasi iba-iba. Una, Maynila, doon kami lipat Cavite hanggang sa napunta dito. Yung nasa Cavite kami, okay pa nun kasi hindi pa stroke si nanay. Nung na-stroke nun yun, nagsimula na. Grade 7, simula na ako nun. Bata pa Solo siya. na. Walang parents, wala lahat. Mahirap nung una kasi siyempre nadidepress ka nun, solo ka Oo. lang. Ang bahay ko nun dati, nakita ni Kasam nung una. Di pa nun ganun kaganda yun. Pa lang yun. Ganito din, kubo siya. Kubo. Paggabi, walang kuryente, walang tubig, walang CR. Mahirap yun, Oo. nag-ilan ako. Tapos, ang ko nun, bubong ko nun, tulo. Ang higaan ko nun, walang kumot, walang plato, wala lahat. Saan ka nakakuha ng mga gamit? Yung iba, minsan pag nagtatrabaho ako, mas gusto ko pa sa trabaho Sa na magtrabaho trabaho, araw-araw oo. kaysa sa bahay. Oo, kasi Ang plato ko nun, manghihiram pa ako bago ako nun. Tapos, din ako nun, ang tawag doon sa plastic na nilalagay ng doon ako nakain nun. Tapos, dami din. Nagnegosyo ang lola ko sa Panganiban. Nag-bakery kami, nagtitinda ng kung ano, halo-halo, barbecue. Yung pinasok ko din yan, kahit nahihiya. Pero, Oo. wala kang choice kailangan nun. na kailangan eh. Nag-stop din ako mag-aral, isang taon. Oh, Kasi walang talagang hindi kaya talaga. nag-open high din ako tuwing Sabado Oo. ang pasok. Pero isang beses ko lang sabi ko ma-regular ako kasi Hindi kaya eh. hindi kaya ko kaso yung study doon isang lingguhan ganto ka palang may project pang isang linggo. Yung sulat mo pang isang linggo, assignment pang isang linggo. Kaya hindi ko kinaya sa ko ma-regular na lang. Kahit walang baon, ayos lang yun. Tas ang nahirapan lang ako pag may project, yung hirap ambagan sa school. Yun ako nahihirapan ng taas. Nung yung iba na, bagong walay ka pa sa mama mo nun. Depressed ako nun. Ang daming naisip nun, kaso yun, parang iwan ko kung ano nangyari. Tapos nag-iba yung ihip na kami biglang may nagdating na kagaya nila Ate Lani, may nagtutulong na lang bigla na hindi mo man yung araw-araw ka lang dadasal, tas yung bigla na lang may dumating, tas things God ka na lang, ganun. Nang may nangyari pa sa iyo na umayos pa yung buhay mo. Kahit pa paano makakatapos na ng sa mo. Yun sa akin. Nakaka-inspire lang yung ganito. Hirap pero yun nga. Yun yung totoo. Kailangan magsikap talaga. Saan mo gusto ay balak mag-aral pag College? Hindi ko pa sure kung makaka-college, pero sana. Sana. Pero ewan ko kung mag-college ako o mag-try ng TESDA sa electrical. O kaya kung maka-ipon o may pera, try. Why not, Pwede, di ba? oo. Mag-college. Kahit saan college, basta Makapag-aral lang. Kasi sabi sa akin yung mahirap daw yung sa tuition, ako nahihirapan nun. Sa kukuhain yun, kahit maggamas ako, 150. Kaya magkano Kulang. tuition ngayon, 12K. Yun yung ako nahihirapan doon sa pagka-college. Ikaw, Oh, eh, pag college ko, dapat talaga ay working student ka? Working student? bala ko talaga mag-working student kasi para bawas din kay la mama. Tapos gusto ko mag-scholar, yan. Tapos dito sa CN para, 'di ba, sa gobyerno, libre tuition din. Tapos, Paano ang mo nun, biyahe araw-araw? oo. Yun lang Walang talaga ang mahirap. titirahan? Walang titirahan. Malapit na rin sa bahay. Malapit lang kasi kami kay Kesa, magkapit bahay lang kami niyan. Ang bahay niyan, kalsada, tawidan lang, isang street lang kami. Malapit lang na bahay sa CN. Nilalakad ko lang din yun. Madali lang lakadin. Mga 10 minutes, nasa school ka na. Malapit Lakad lang. lang. Magkapit bahay lang kami ni Kesa. Pero kung yun talaga mangyari, mabiyahe ka. Ang biyahe ako. At least, kung makapasa, scholar na, libre na lahat. Libre. May daw kasi ang scholar eh. Kasi sa CN daw, may pinapamigay na assistance allowance. Oo, meron. Yun. Kasi didiskarte din ako nun at sayang kung hindi ako makakuha. Pilahan lang kasi talaga eh. Pilahan, pero okay man. Kaso, yung Tsaga. dati po kayo may nag-recruit sa amin.
parang illegal siya. Nakakuha po kami ng 5K. Nagpila po ako, nagkuha ako ng sa teacher ko yung certificate of enrollment. Kaso, ang hinarang na kami nun. Ang sabi niya, member sila. Yung slot nila ibibigay sa amin, 2 kami. Tapos, may yung 4K sa kanila, tapos yung sa amin yung 1,000. Parang, iwan ko kung illegal o hindi. Illegal yun. Tapos sabi niya sa amin, huwag daw sasabihin sa, yung nagbibigay. Pero bakit po, dapat patas equal po baga. Kunyari ko, payag po sana kung tag 2.5 kami. Pero yung pinangyari, sabi ni nanay, daw po yun, parang naloko kami. Nung grade 11 kami, yung sa mga barangay po, nagbibigay yung mga yung mga, ang tawag sa mga ganyan po, yung mga botante. Yung Mga leaflets. po, yung mga nagaganyan. Yun po. O taripa ang tawag ba dyan? O yung buhay nyo ngayon, musta? Ay, naghirap kasi si mama nung isang gabi. Inatake na naman. Muntik ma-stroke po. Kaya muntik na namin maisugod sa ospital. Kaso, yun, naagapan namin ng gamot. Tapos, massage lang. Kasi naglalak na po kasi talaga to eh. Mataas ang dugo ng mama mo. Oo nga po kaya. Baka may nakain Oo. Bawal. Oo, hindi, bawal din po magpagod. Kaya, hindi rin po pinapaano. Mas mahirap talaga. Kasi pare-parehas lang tayo. Sa akin naman, walang parents pero ganyan din. Ganyan. Hirap din. Ngayon, kami, may lupa kaming, nagpaalam kami, may kami kasunduan na titira kami doon pero sariling bahay, pinagawan kami ng bahay tapos kasi yung bahay namin tinitirang ko kayo sa pinapabili na, hindi na kami doon nakatira. Kaya may bahay kaming doon kami nakatira, tapos nalinis kami, nagtatanim, doon kami parang ang na sariling amin na din yun. Pero lang, ang kapalit, yun nga, kalinisan nga po. Mabait po yung nagpatira sa amin. Mas okay po doon kaysa sa yung dating buhay ko po sa bahay. Ngayon po, nakakaluwag mo po. Bibigyan nga po kami pang allowance pag meron. Kaya, salamat po din. Yun po. Yung pag nag-college ka na, di ba ang college dito sa sa Kamhay? Ay, doon ka ma-school sa amin. So, balik-balik ka na. Balik ako, mahirap. Saan ka makakuha Pag ng budget? Meron sa Basud kaming malayong kapinsanan. Kung mapapakiusapan sana. Doon ka Para mas malapit sa Basud Stay in. kaysa dito. Tapos, pwede rin para malapit uwian pag nag-working student pa. Ang ganda. Ganda dito sa inyo, kaso problema siguro dito pag kagaya ng maulan. Oo. Taas pa naman kaya medyo mahangin na sobra. Hindi pag nabili kayo sa tindahan, isahan lang. Oo. Isahan Kailangan lang kasi ilista nakita lahat. namin, malayo eh. Oo. Tapos, maputik. Oo, pag maulan, hindi nakakapasok minsan dito. At Anong oras kayo nagising pag napasok? pag napasok, minsan 3 kasi maluto pang pambaon. 3 ng Umaga, po. oo. Tapos, Tapos, madami kami, maliligo. Kasi minsan, walang tubig eh. walang tubig Oo, na. mahirap din tubig dito, yun din pala. Tsaka nag-iwas din ako sa yung di ba, nagpuso ngayon yung mga kasama mo. Napapaaga mo pang asawa. Yung mga klase ko kasi napapaaga asawa nila. Oo. Dahil sa mga ganyan, bisyo-bisyo. Yun, nag-iwas din ako dun. Tapos pag bad influence yung mga Oo. kaibigan, talaga. Yun, lagi lang ako sa bahay. Taong bahay lang din. Ganun. As, nag-advance study, ganun. Oo. Pag may oras. Kung may oras, yun lang po. Ikaw, din sa iyo, ganun din. Oo. Ngayong bakasyon, meron kasi akong mga kaklase nila ate, to sila ate, may mga notes man baga. Kaya yun, nag-aaral na para mapabilis pag Oo. nag-aaral na. Pag ka na kasi pa nagpasok. Isa lang man siguro ang dito, ang turo ng schools, tsaka sa amin.
Yung sa ano pinag-aralan niyo sa ano? Sa UMS. Oh. More on Teacher talaga? Nagtuturo talaga siya ng course ng teacher? Hindi pa man. Pero, parang ihahasa ka sa pagiging ganun. Dapat kayo yung communication. Oo, yun Magaling dapat ka magaling ka doon. Approachable makisalamuha. ka, friendly. Yun, ganun. Hindi man sa UMS, hindi man lang teacher ang pwedeng mo. Sa amin kasi mahina kami sa ganyan. Sige. Pero ako, sakto lang, hindi man ako mahina sa Pero yung kaklase ko, karamihan ng kaklase ko mahina. Hindi sila magaling sa essay, mga ganyan. Sulat-sulat, yung Oo. reading and writing. Pero asahan mo sila magaling sila sa mga skills. Yung carpenter, yung agriculture, yung mga ganun, fisherman. Tapos yung electrical, lalo na yan, mga batak kayo sa ganyan. Pero yung pagdating sa pagsasalita ng Sa public, Oo. Kaya ngayon, nahihirapan din ako kasi hindi man ako sanay ng ganito. Ay, nahihiya din ako. Ayun. Kaya yun yung course kaiba ng course natin. Ako din, dinidevelop ko pa pag nagharap sa camera sa maraming tao kasi Mm. talagang sanayan lang eh. Mahirap din minsan pag yung sa makipag-usap ka, lalo sige. nung nag-research kami. Makipag-usap Yung ka, interview. magtatanong, Interview ka. Siyempre may mga din. Kasi ang title namin nun ay street food vendors. Yung mga struggle nila tsaka yung triumphs nila. Yung mga naranasan nila. Mahirap din. Nagre-research din pala ang PBL mo. Oo. Kaso, hindi masyadong mahirap. Sakto lang kasi, sabi nga nung una ko sabi, na hindi kami sanay sa mga ganyan. Kasi skills kami. Kung kala ko sa base dito, di ba, walang research ang TBL. Hindi ko Kasi may mga kaklase ako din taga dito eh. wala silang research. Oo. Nung daw sila. Iwan ko lang ngayon kung meron. Hindi ko pa Kasi may taga dito din ako mga kaklase ngayon. Iwan ko lang kung dito sa lugar na to, baka ibang barangay. madami. Iwan ko, kasi ngayon, ma-enroll na din ako. Dumidelikado na naman kami sa research. Kasi yung pinoproblema talaga namin number 1 ay yung pag-research na yun. Makaba kasi lalo na pag humarap sa mga panelist. Mm. Sobrang nakakaba. Ako di ako nang kinakabahan. Kinakabahan ako doon sa paggawa. Kasi, ikaw lang yung sulong gumagawa. Solo, akala ko grupo yun. Hmm? Hindi sa inyo. Bilang lang ang nagtutulong. Ang karamihan, mabigyan na ng pera. Tapos, Oo. ikaw na magawa, paano kung ikaw yung leader? Pwede yun sa inyo? Alam ko, bawal yung ganun, yung pera lang yung ibibigay. Lang kami, nung una, nag-research kami. Siyempre ako yung leader. Tapos, nag-research kami. May dalawa ako assistant. Yun, nagawa kami. Tapos, yung iba, siyempre, kahit na andyan yan, di yan matulong kung Hindi mo di man din baga at di man din alam. Pero nung lahat naman tumulong, pero yung iba, ayaw talaga. Pera na lang ang babawiin mo. Siyempre sa pagod, tas di rin biro ang pag-research ay. Yung pera din, kailangan ng pera din talaga. Kasi doon pa lang sa panelist, yung pagkain nila. Pagkain. Sabi kasi nung panelist sa amin, pag masarap daw, kunti lang yung tanong. O kung totoo yun. Yan po yung sabi sa amin ay. Grabe yung couple ng bond paper na gastos namin eh. Tapos, Nagastos ko sa amin? 800 plus. Salamat din na nice to meet you Salamat. again. salamat sa nakaka-inspire na mo. Sa'yo din, sa mga idea. Ulit, pag sa uli natin pagkikita ulit sa susunod. Nice to meet you ulit. Medyo po, Justin. Yan mga kasama. Narinig po natin yung dalawa, yung kanilang kwentuhan tungkol sa kanilang pag-aaral. Ang problema ni Justin naman yung sa kanya, yung sa may school supply. Parang ganun din kay Eman. Pero bago po kami umalis, may ibibigay ako kay Justin na kaunting pandagdag doon sa kanyang sa kanyang pambili ng school supply, kasi ang sabi niya tig 1,000 ang isa sa kanila. Ang kaya lang po natin sa ngayon ay kabigay lang po tayo ng 1,000, kaya ang kailangan pa ni Justin ay 2,000 pa para makabili po sila ng gamit. Sana may tumulong na mga sponsor po natin para bago mag-start yung pasukan, si Justin tsaka yung mga kapatid niya ay wala na silang po problemahin. Ganon din po kay Eman. Sana bago mag-upisa yung klase, matulungan din natin si Eman kasi nag-aantay lang din po tayo ng sahod. Kung wala mang ma-sponsor, bilang isang charity vlogger, tayo na po yung magbibigay kung walang ma-sponsor sa kanila.
Ako yung magbibigay yung para kay Iman, para kay Justin din na pangangailangan nila sa school supply. Yan, sana suportahan po ninyo mga kalingap yung ano, yung kwento ng kanilang buhay na estudyante, kung paano sila magsumikap. Suportahan po natin yung kikitain ng vlog po natin. Bawat vlog po natin siguro tuwing Sabado lang pag may school na, yung kikitain ay ibibigay po natin sa kanila para pantustos at paghahanda na rin sa kanilang kakaharapin na ano, panibagong yugto ng kanilang buhay pag nag-kolehiyo na. Sobrang hirap na po yan. Alam ko makakatulong sa kanila yung kwan po natin, yung content natin na ganito na tungkol sa kanilang dalawa sa pagsusumikap. Yan, bago tayo umalis ay bibigay muna tayo kay Justin ng ano, kaunting pang budget kasi si Kuya Sam ay kwan ngayon. walang gaanong budget. Yan, may naiwan pa naman dito yung kanina, yung pinambili natin kay Tatay Cesar. Yan, Justin, tanggapin mo yan galing kay Kuya Sam, pagpasensyaan muna. Maraming salamat po, malaking tulong po ito. Tsaka maraming salamat din kay ate at kay Kuya na inalaw nila kami ulit dito na makapag-vlog. At may plano din kami dito sa bahay po nila. Nag-iipon lang po tayo. Kasama po natin yung mga sponsor po natin. Yan, maraming salamat kay ate Ana, tsaka si Kuya Jojo. Maraming salamat sa muling pagbalik po namin dito. At sana yung binanggit ni Justin na lumang bahay nyo, siguro nakatayo pa yun atin din na. Nakadapa na. Sige. Naiwan lang siguro yung simento tsaka yung CR. Ay sige, pasyalan po namin sa mga susunod na araw. Pag hindi po kami busy ni Eman, kasi Eman ay hinugot ko lang yan kasi ngayon sana si Eman ay anong gagawin niya Eman? Simento sana mga ito silang dalawang magkapatid. Nagsusumikap din sila mag-ipon. Construction, si Eman, mabait na bata ito. Walang bisyo. Mas gusto niyang pag walang pasok ito, mas gusto niyang gugulin yung araw niya sa pagtatrabaho kaysa makipagbarkada, pag-inuman. Si Eman, tulad ng sabi niya, taong bahay lang din ito. Kaya tiwala din ako na balang araw yung kanyang pangarap ay kanyang makakamit. Tulad din ni Justin, pareho sila na talaga nagsusumikap. Basta tiwala lang, galingan nyo. Kung kailangan na pagdating ng college, mag-working student para makatapos. Kasi masarap sa pakiramdam yung dumaan ka sa sobrang hirap tapos nakamit mo yung pangarap mo. Sobrang sarap yun. Yun yung aabangan po natin. Siguro mga after ilang taon, baka makikita natin sila. Suot na nila yung uniform na gusto nila. Sige, salamat po kay Justin, tsaka kay Eman. Sige, thank you. Tsaka kay ate. Salamat din. Uwi na rin po kami. Baka abutan po tayo ng malakas na ulan. Sige po, thank you po.